Okay. So, yung concern nito, naglo-low power. Narinig nyo na yan. Neng. Nasa 2,000 lang. Ito, full throttle ha. Tapos dito, yan. Yan. So, yun mga bayo, good morning. So, meron na naman tayong panibagong sasakyan na gagawin itong Isuzu D-Max. So, gusto niyang ipagawa itong unit niya dito kasi marami na silang napalitan dito sa kanyang sasakyan, pero nandun pa rin yung problema. Tulad ditong supply pump, ayan. So, ayan, buong supply pump, nagpalit na sila. Tapos, I think, common rail, nagpalit na rin sila ng common rail. Tapos, ito may tensioner pa dito. Ayan, so, tensioner. So, sabi na may-ari, nagpo-straight na siya kasi hindi pa na-solve yung problema ng kanyang sasakyan. Kahit marami nang napalitan ng mga parts. So, paanda rin natin yung sasakyan. So, yung tumitira dito, Vincent, ano? Okay. Okay kayo. Ayan. Ito lang ha. Start natin. Uy. Kahit naka-on, nawala yung check engine. Tingnan mo. Tingnan mo naman, kahit naka-on, wala yung check engine. Diba? So, isa rin problema. Kasi siguro, ayan o. So, nawala yung check engine. Hindi ko alam kung anong ginawa dito. Ayan o, wala nang check engine o. Kahit pag-on pa lang wala nang check engine. Pero, dito sa ating scanner, ayan. Ayan o. Fuel rail pressure too low. Ayan. So, current malfunction. So, ibig sabihin, ang problema nito is related sa fuel system. Kaya nga pala, kaya siguro pinalitan nila ng mga suction control valve. At the same time, yung supply pump assembly nagpalit na rin. Ayan, low power. Tapos dito, current malfunction. Ibig sabihin, current yung kanyang problema. Tapos dito naman sa ating data stream, tingnan natin. Ayan. Yung desired fuel rail pressure. Ayan o. Kita nyo yan mga bay. Ang desired fuel rail pressure, ayan. Ayan mo ha. 30 MPa. Pero yung kanyang actual fuel rail pressure, 45 MPa. So, sobrang laki ng gap nila. Kaya, ang mangyayari, low power. Ayan. So, isa rin sa mga pinalitan nila dito, yung kanyang suction control valve. Makikita natin dito. So, bago na yung supply pump. Yan, supply pump. Tapos, pinalitan nila ng suction control valve. Pwede ko ha? Yan. Okay. Goods na yan. Natatanggal yung kanyang connector dito. So, natutulak. Kailangan natin itong repairin din. Pero meron namang supply. Goods naman yung supply niya. So, check natin itong kanyang suction control valve. Ayan. So, ito yung bago na pinalit nila. No? So, check lang natin ito. Ito parang hindi original So, ito yung bago na papalitan natin. Kasi, super dun sa diagnosing natin, may problema yung kanyang suction control valve. Kaya, nag-iiba yung pressure dun sa ating fuel system. So, ito yung bago. So, original to. Ayan. So, original Isuzu. Ayan, original Isuzu. So, yung nakakabit kasi doon, nakakabit. Bago din to, pero ano ayan, iba yung itsura. Ayan. Sa connector pa lang, iba, nagkaiba na. Ayan. So, ito na yung ating bago na suction control valve na original. At ito naman yung kanyang lumang bago na hindi original. So, kaya palyado. So, dito ay pinakabit na nga natin sa ating kasamahan yung suction control valve. Start na natin yung sasakyan para masubukan natin kung goods ba talaga. Ayan, one click. So, rev natin. Yun, no? So,
Maabot na sa 4 yung kanyang resolution. Malapit pa nga sa 5,000 RPM. So, goods na. So, yun lang naman talaga ka-basic yung ating troubleshooting. At goods na tong ating unit. So, pwede na natin itong i-release. So, yun lang. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat.